Dear IFM, kapag tamang tao na ang nakilala mo para magpasaya sa'yo, huwag mong sayangin ang pagmamahal niya para sa'yo. Huwag mo siyang itapon dahil kapag nawala siya sa buhay mo, siguradong pagsisisihan mo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Snooki. 29 years old, mahilig manood at makinig ng mga love stories. Kaya lagi ako nakatutok sa Dear IFM. Gusto ko kasi yung lagi akong kinikilig sa mga kwentong napapanood o napapakinggan ko. Mahilig din akong magbasa ng mga pocket books noon. At parang nabibigyan ng buhay yung mga binabasa ko noon sa pakikinig ko sa Dear IFM. Gusto ko sanang sabihing nakakakilig na love story ito, pero parang hindi eh. Kayo na lang sana ang humusga at pakinggan niyo muna ang kwentong ibabahagi ko sa mga kapwa listeners ko. Snooki! Ano ba? Halika nga dito! Ano? Ang sakit ng likod ko. Kailangan ko masahe mo. Wag na. Bakit pa ako magmamasahe sa'yo? Eh, hindi mo nga ako mahal eh. Oy, ikaw ha? Tigilan mo nga ako dyan sa kaartehan mo. Sige na, magmasahe ka na. Ngalamig na yung likod ko. Kaya pala bigla ka na lang nagbago. Dati kung makapangako ka ng mga kung ano-ano para lang patunayan mong mahal na mahal mo ko, tapos ngayon gagawin mo sa akin to? Ano bang nakain mo at nagdadrama ka dyan ha? Kakapanood mo lang ng pelikula eh. Dapat tamang nood lang. Hindi yung masyadong dinidibdib. Palabas lang yan oh. Dati hindi mo naman ako pinagsasalitaan ng masakit ah. Hindi mo nga ako pinapahiya sa harap ng ibang tao eh. Pero ngayon kontratuhin mo ko parang masahol pa ako sa hayop. Kaya naman pala, may binabala ka kasi. Alam mo Snooki, hindi ko na naiintindihan yung mga sinasabi mo. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Lalong sumasakit yung ulo ko sa'yo eh. Narinig ko yung usapan nyo ng kabarkada mo habang nagiinuman kayo, James. Nagtatawanan pa kayo? Sinabi mo sa kanya, sinasadya mo yung lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Para ako yung magkusang makipaghiwalay sa'yo. Narinig mo pala eh. Hindi talaga maganda yung ugali mo, Snooki. Nakikinig ka sa usapan ng ibang tao, mali yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. O bakit? Yung mga ginagawa mo sa akin, di ba mas mali yun? Gusto mong i-manipulate yung emosyon ko. Para nga naman sumuko na ako sa relasyon natin, di ba? At kapag ako nga naman yung nakipaghiwalay sa'yo, edi wala kang kasalanan. O edi ang galing mo. Talagang magaling ako. Pautakan yan eh. Ikaw ba naman, makakatis ka sa ginagawa ko? Siyempre hindi. Bibitaw ka rin, susuko ka rin. Bakit ba ayaw mong ayusin na lang natin yung problema? Kung may kasalanan ako sa'yo, sige, pag-usapan natin. Wala kang ang kasalanan eh. Talagang ayoko na sa'yo. Yun lang yun. Nagsasawa na ako sa'yo eh. Kaya pwede ba? Kumalas ka na. Ayoko. Alam mo kahit ang sakit-sakit ng ginagawa mo sa akin, hindi ako susuko kasi mahal kita eh. Snooki, tanga ka ba? Ha? Sinasaktan ko na nga yung damdamin mo eh. Ipinaparamdam ko na sa'yo na kung gaano ka kawalang kwentang tao. Tapos ano, mahal mo pa rin ako? Alam mo kung minsan, nakakabuwisit ka na talaga eh. Bakit ba kasi gusto mong maghiwalay tayo? Lahat naman ginawa ko para sa'yo ah. Minahal kita ng totoo. Saan ba ako nagkulang para kamuhian mo ko? Wala lang naman. Wala pala eh. May nakita lang akong iba. Mas napapasaya niya ako kumpara sa'yo. Ha? O ano? Ayan. Malinaw na yan. Baka nagtanong ka pa o magtatanong ka pa. Pero alam mong mali yung ginagawa mo. Niloloko mo ko. Wala ka na bang konsensya? Hindi na uso yung konsensya ngayon, Snooki. Sa panahon ngayon, dapat mauta ka. Kaya ang dali mong utakan eh. Uto-uto ka. Sige lang. Ako pa rin yung mahalin mo. Ikaw naman yung magmumukhang tanga eh. James, meron lang naman tayo hindi pagkakaintindihan eh. Maayos natin to. Naniniwala ko mahal mo ko. Hindi na nga eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ano bang dapat kong gawin para sumuko ka na? Ang gusto mo ba, saktan kita ha? Huwag nating pabutin doon. Pero alam mo ba kung anong pwede kong gawin ha? Dadalhin ko yung isang babae dito, ano? James, maawa ka naman. Huwag mo namang gawin sa akin yan. Hindi yun. Yun yata yung inihintay mo eh. Dito siya titira kasama natin. Pagkatapos,
makikita at mararamdaman mong siya lang yung pinapansin at pinahalagahan ko. Mas gusto mo yung pinahihirapan ko yung damdamin mo, di ba? Kung ayaw mong gawin ko sa'yo yun, umalas ka na para pare-pareho tayong sumaya. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa sa akin ni James. Kaya nagtagumpay siya sa plano niya. Napilitan akong makipaghiwalay sa kanya. Masakit na nga sa akin na natapos na ang relasyon namin, pero mas masakit na inutakan at pinaglaruan lang niya ang damdamin ko. Hindi na nga niya ako sineryoso, parang pinagtripan pa niya ako. Nang dahil sa kanya, parang nawalan na ako ng gana sa pag-ibig. Hindi na ako naniniwalang makakahanap pa ako ng isang lalaking magmamahal sa akin ng totoo at hindi ako iiwan sa oras ng pangangailangan ko. Oh, Rodel, bakit nandito ka pa? Kanina ka pa dapat umuwi ah. Miss Nuki, Mm. nag-overtime po kasi ako. Tambak daw po tayo ng trabaho ngayon eh. Sinamantala ko na rin po para madagdagan yung sahod ko. Naku, sipag mo naman. Samantalang yung ibang nakakasama mo, ayan, nagmamadaling umuwi para makatakas sa trabaho. Hindi ko rin naman po sila masisisi. Nakaka-stress naman po talaga eh. Kung hindi ko lang po talaga kailangan, baka umuwi na rin po ako. Kayo po pala, bakit hindi pa kayo umuwi? Ayun, OT rin ako. Alam mo naman kaming mga mas veterano sa inyo. Mas marami kaming trabaho eh. Natatambakan. Kaya eto, hanggang ngayon, nandito pa ako. Pero alam nyo po, Miss Nuki, kahit po kanina pa kayo nagtatrabaho, mukhang fresh pa rin po kayo at ang linis-linis nyo pong tingnan. May sekreto po ba kayo? Ito naman, inuto mo pa ako. Baka kasi dahil yan sa ginagamit kong sabong panligo. Shield Bath Soap, recommended by the Philippine Nurses Association. Kaya naman po pala hindi kayo mukhang haggard eh. Sige po, naistorbo ko po yata kayo eh. Ituloy ko na rin po tong ginagawa ko. Uy, ano ka ba? Okay lang. Gusto ko ngayon nag-uusap tayo para hindi naman tayo maburyong dito, no? Tsaka pwede ba, huwag ka nang nagpo-post sa akin. Hindi mo na kailangang ipagdiina na mas bata ka sa akin, no? Sorry po. Ayan. Yan na naman. Kakasabi ko lang, 'di ba? Ulit din nito eh. Tsaka huwag mo na rin akong tawaging miss. First name basis na tayo, okay na yan. Ang tagal na rin naman nating magkakilala eh. Snooki na lang, okay? Sige, kung yun yung gusto mo eh. Ganyan. Alam mo, mas naiilang ako kapag tinatawag mo akong Miss Snooki eh. Close naman na tayo. Teka, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Okay lang ba? Oo naman, Snooki. Tungkol saan ba yan? May nagawa ba akong mali sa trabaho? Wala, ano ka ba? Masyado ka namang kabado eh. Galing-galing mo nga eh, gawin mo na yung mga ginagawa natin dito. Pero kasi, napapansin ko sa'yo, sobrang sipag mo. To the point na parang wala ka nang oras para sa sarili mo eh. May dahilan ba kung bakit sobrang focus mo sa trabaho? Yun ba? Wala eh. Kailangan kong sipagan. Kung hindi, magugutom yung mga mahal ko sa buhay. Bakit? Ikaw na lang ba yung nagtatrabaho para sa pamilya mo? Parang ganun na nga. Yung tatay ko kasi nagkaroon ng malubhang sakit. Hindi na siya makapagtrabaho ngayon eh. Si nanay naman, pa-extra-extra lang. Tapos nagbibigay pa ako ng suporta para sa anak ko. May anak ka na? Ay, grabe, wala sa itsura. Naunahan mo pa ako. Estudyante pa lang ako nung nagkaroon ako ng anak. Hindi rin kami nagkatuluyan ng nanay niya pero eto, kailangan ko magsikap para masuportahan ko siya. Nakakabilib ah. Pero bakit ganun? Bakit ikaw lang yung kumikilos sa inyo? Wala na bang pwedeng magtrabaho sa pamilya mo? Wala na eh. Yung mga kapatid ko, hindi ko naman maaasahan. Yung mga mas nakakatanda sa akin, ayaw na magtrabaho. Ang gusto nila, umasa na lang sa akin. Ewan ko ba? Wala naman ako magawa. Nakakainis yung ganyan, no? Anyways, naiintindihan naman kita. Mahirap ngayong ganyan sitwasyon eh. Pero malay mo, magising din sa katotohanan yung mga kapatid mo. Tsaka, mabuti kang tao. Sigurado ako lalapit ang swerte sa'yo. Kahit mas bata pa sa akin si Rodel, hindi ko maitatangging nakuha niya ang atensyon ko. Nandyan na yung mabait siya at gwapo, pero ang hinahangaan ko sa kanya, yung pagiging responsable niya at mapagmahal sa pamilya.
Hindi ko na nga matandaan kung sino ang gumawa ng first move sa aming dalawa. Pero hindi ko na patatagalin pa. Naging boyfriend ko rin siya. Ako rin ang nagdesisyong sa akin na siya tumira dahil gusto ko talagang magkasama kaming dalawa. Sobrang na-inlove talaga ako sa kanya. Pero hindi lahat ng tao sa paligid ko ay gusto siya para sa akin. Oh, nasa na nga pala yung boyfriend mo? Hindi ko yata nakikita dito. Grabe naman to. Mapagsalita naman. Parang ayaw makita si Rodel. Di naman wala akong sinasabing ganyan. Tinatanong ko nga kung nasan siya eh. Ayun, umuwi na muna siya sa pamilya niya. Tsaka namimiss na rin daw niya yung anak niya eh. Kaya ilang araw na hindi na muna siya uuwi dito. Sana di na bumalik. Ay, narinig ko yun ha. Ano bang problema mo kay Rodel ha? Wala naman siya ginagawa sa'yo ha. Ewan ko ba? Basta, alam mo yung nakikita mo pa lang yung tao, naiinis ka na. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. Sobra ka naman sa boyfriend ko, te. Kung wala naman siyang ginawang mali sa'yo, hindi naman yata fair yun sa kanya. Alam ko. Pero, yun yung nararamdaman ko sa kanya eh. Nagpapakatotoo lang ako Hindi ako magpapaka-plastic. Ah, ganon. Pero kapag karap mo si Rodel, pinaplastic mo rin. Hindi naman maganda ugali mo eh. Snooki nilalagnag mo ko. Baka nakakalimutan mo ako yung best friend mo. Ako lang nakakaalam kung sino yung taong makakabuti para sa'yo, no? Kaya naman pala, ikaw yung dahilan kung bakit kami nagkakilala ng ex ko. Okay, sige. Aaminin ko sumable ako kay James. Hindi ko naman kasi akalaing lolokohin ka pala ng lalaking yun. Pero Snooki naman, ba't ka pumatol sa mas bata sa'yo? Ano naman ngayon? Di ba may kasabihan nga, age doesn't matter. Wala kasi sa edad yan, Ella. Nasa pagmamahalan at pagkakaintindihan ng dalawang tao yan. Saka bakit? Ilang taon lang naman yung tanda ko sa kanya. Ay nako, kahit na Snooki, no? Alam mo, pag tinitignan ko kayong magkasama, hindi kayo bagay. Wala kayong chemistry para kayong mag-ate. Hoy, pati ba naman yun tinitingnan mo pa? Hindi kami mga artista, te. Hindi kami love team, huy. Totoong may relasyon kami at wala akong pakialam dyan. Bakit ba kasi ayaw mong makinig sa akin? Ikaw lang naman yung inaalala ko eh. Baka mamaya kung anong gawin yan sa'yo. At bakit mo naman siya paghihinalaan? Masyado naman lumalawak yung imagination mo, te. Walang gagawing masama sa akin si Rodel, okay? Basta. Iba talaga yung pakiramdam ko sa kanya eh. Tsaka tingin ko hindi ka kayang panindigan ng lalaking yan. Hindi naman yata tamang hinuhusgahan mo agad yung boyfriend ko. Alam ko kaibigan kita pero please naman, pwede bang tama na? Mahal ko yung tao eh. Gusto ko lang naman maging masaya. Sa tingin mo ba, liligaya ka dyan sa totoy na yan? Bata pa yan, walang alam sa responsibilidad yan. Anong wala? Siya nga nagtatrabaho para sa pamilya niya. Alam mo ba yung sinasabi mo? Ay, bakit? Nakita mo na ba yung pamilya niya? Baka naman kwento lang niya yan para magmukhang bida siya. Alam mo naman yung mga totoy na katulad niya, mahilig gumawa ng kwento para makapang-uto. Oo naman, nakita ko na yung pamilya niya. Nakilala ko na nga eh. Kaya walang dahilan para maghinala ako sa boyfriend ko. Kahit pa sabihin nung nakilala mo na yung pamilya ng taong yan, di ka pa rin nakakasiguradong siya yung tamang lalaki para sa'yo. Kaya habang maaga pa, mag-isip-isip ka na. Naku, baka peperahan ka lang yan. Dami naman sinasabi nito. Pero sorry ka na lang dahil this time, hindi na ako makikinig sa'yo, no? Kaya lang naman ayaw mo sa kanya dahil sa agwat ng edad namin eh. Masyado mo namang minamalit yung tao. Pwede ba tumigil ka na? Hindi mo na mababago yung isip ko dahil siya yung mahal ko. Alam kong nagmamalasakit lang sa akin ang best friend ko. Pero kilala ko rin siya na hindi magandang ugali niya. May mga taong unang tingin pa lang niya, hindi na talaga niya gusto. At hindi niya maiiwasang husgahan o pandirihan yung taong yon. Nalulungkot lang ako pati yung mismong boyfriend ko ay hindi rin nakaligtas sa kanya. Mukhang mahihirapan ako pero hindi ako papayag na minamaliit niya si Rodel. Nakita ko na ang lalaking para sa akin at gagawin ko ang lahat para sa relasyon naming dalawa. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko siya at hinding-hindi ko siya iiwanan. Masaya ako sa piling ni Rodel. Pero habang tumatagal, may mga ginagawa siya o kinahihiligan niyang hindi ko nagugustuhan. Pero syempre, dahil boyfriend ko siya, pinipilit ko na lang na intindihin.
Pinagsabihan na rin ako ng mga magulang kong iingatan ko raw ang aking nararamdaman. Dahil mas bata nga raw ang pinili ko, may mga bagay na hindi ako maiintindihan sa kanya. At siguradong may mga hindi kami mapagkakasunduan. Yun nga lang, parang hindi na rin ako makatiis. Gusto ko na talaga siyang pagsabihan dahil parang nagiging tama na yung mga kaibigan ko. Parang bata nga ang boyfriend ko. Love, ano ba tong mga to? Bakit ang daming mga laruang robot dito sa kwarto natin? Mga collection ko yung mga yan. Bakit? Mukha bang nakakalat yung mga yan para sa'yo? Kung gusto mo, ililipat ko na lang sila. Hindi naman, ayos lang kaya lang kasi. Bakit bumibili ka pa ng mga ganyan? Laruan lang naman yan. Para sa akin, hindi laruan ng mga to. Collection ko to mga to. Passion ko. Paano naging passion yung pangungulekta ng laruan? Paano ko ba i-explain to sa'yo? Iba kasi yung satisfaction na nakukuha ko sa pangungulekta ng mga to eh. Yung pag-aabang sa bagong model kit, yung pag-ipon para mabili mo yun. Nagigets mo ba? Hindi eh. Sorry ah. Para sa akin kasi masyadong pambata yan eh. Hindi naman siya pambata. Maraming ang mas matatanda pa sa akin yung mas passionate pa sa pangungulekta ng mga to eh. Tsaka yung iba yung nabibigay talaga niyang motivation kapag binubuo mo yung mga parts niya. Na para sa akin kasi pagsasayang at kumakain ng oras, alam mo yon. Mabuti kung sasakyan yung ina-assemble mo. O edi sana mas naiintindihan ko, 'di ba? Yan kasi laruan lang naman yan eh. Sasakyan ba ang sabi mo? Parang ganun lang din naman yan eh. Hindi man siya ganun kabigat na trabaho pero may konting challenge pa rin sa pagbuo ng mga yan. Ako sa'yo. Sige na nga. Sabi mo yan eh. Pero yung kasing isa pang ayoko, yung mga pinapanood mo sa cellphone mo. Anime. Bakit ayaw mo? Hindi mo ba nakahiligan yung panonood ng anime nun? Hindi. Masyadong pambata kasi. Yung gusto ko nga kasi yung mga mature na palabas. Okay. Mature pala yung mga K-drama na pinapanood mo, ano? Hoy, huwag mo akong niloloko dyan ah. Hindi naman hamak na mas mature yung pinapanood ko kaysa dyan sa mga anime mo. Nakakakilig kaya? May mga nakakakilig din kaya mga anime. Ang dami nga mga fans yung nagsiship ng mga paboritong anime couples nila eh. Paano naman nakakakilig yun? Mga cartoons lang naman yung mga yan. Mas ayaw ko manood niyan. Sayang din. Magaganda pa naman yung mga kwento ng mga anime na yan. Sa unang tingin, akala mo pambata. Pero kapag pinanood mo na, seryoso pala. Iba't ibang issues din yung tinatalakay nila. Ay nako, kahit anong pangumbinsi mo sa akin, hindi talaga ako interesado. Sorry naman. Okay lang naman yun. Hindi naman kita mapipilit kung ayaw mo talaga eh. Oo nga pala. Manonood tayo ng sine bukas ha. Naku yun pa pala, Rodel. Ayokong sumama eh. Alam mo namang hindi ko gusto yung papanoorin mo eh. Comic book movie naman yung papanoorin natin eh. Yun nga yung pinag-uusapan natin ngayon no. Maganda yun. Sige na, manood na tayo. Ayoko nga, hindi ako mahilig dyan sa mga superhero movies na yan. Ayoko may mga special effects na yan. Hindi ko maintindihan yung mga kwento niyan eh. Parang hindi naman makatotohanan. Tsaka bata lang yung gustong manood ng mga pelikulang yan. Hindi ko alam kung nainsulto ko ba si Rodel sa mga sinabi ko. Basta hindi na lang siya nagsalita at itinuloy lang niya yung pag-assemble sa mga laruan niya. Tinitignan ko siya habang ginagawa niya yon. At hindi ko maiwasang isiping sa lahat-lahat ng pwedeng makahiligan ng boyfriend ko, bakit ito pa? Siyempre, ang gusto ko naman, mature yung lalaking makakasama ko habang buhay. Hindi yung ganitong hindi pa rin nakakaalis sa pagiging bata niya. Hindi ko pinakinggan yung mga taong kumukontra sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. At siyempre, kasama na sa kanila si Ella. Pero paunti-unti, parang lalo ko pang napapatunayan na tama nga sila. Oh, Snooki, nandyan pa yung jowa mo? Baka mamaya marinig ako. Lakas-lakas pa naman ng boses ko. Andyan sa kwarto, ay tulog. Ano na namang problema mo kay Rodel? Lang, iyoko lang sa kanya. Ano, di pa ba nagbabago yung isip mo? Girl, magising ka naman sa katotohanan. Ay, pwede ba? Ayan ka na naman eh. Wala ngang atraso yung tao sa'yo, kaya tumigil ka dyan. Pero sigurado ako, sa tagal ng pagsasama nyo, may mga mapapansin ka ng pag-uugali niya na ayaw mo sa kanya. Huwag mong itanggi yan, umamin ka. Alam mo, Ella,
Sasabihin ko sa'yo yung totoo. Sige, fine, okay. Habang tumatagal, parang may mga napapansin nga ako sa kanyang hindi ko gusto. Okay. Yan, yung matagal ko nang hinihintay. Sabi ko sa'yo di ka rin tatagal sa lalaking yan. O hindi naman sa ganon. Pero ang hinahanap ko kasi sa isang lalaki yung yung mature. Nag-e-expect ka ng mature, pumatol ka sa mas bata sa'yo. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo pero ayaw mo namang makinig. Wala naman kasi akong problema sa agwat ng edad namin. Hindi ko lang matiis yung mga bagay na kinahihiligan niya. Bakit? Ano bang ginagawa niya? May bisyo ba siya? Nagsusugal? Nako, delikado ka pala dyan. Walang ganon. Hindi naman siya nagsusugal eh. Pero ayoko lang talaga dun sa sa sinasabi niyang passion niya. Hanggang ngayon nangongolekta pa rin siya ng mga robot na laruan na yan. Diba? Sabi ko naman sa'yo Toto yung jowa mo. Naka-display pa nga yung mga robot na yun sa kwarto namin eh. Hindi ko lang mapatanggal, baka magalit siya sa akin eh. Ay hindi, tanggalin mo lang. Bakit? Sino ba siya para magalit? Nakikita na nga lang siya sa'yo Tapos alam mo, ito pa nanunood pa siya ng mga cartoons. Yung mga anime, para bagang walang pinagkatandaan. Parang hindi na siya nakaalis sa pagiging bata niya eh. Kasi nga, Totoy nga yung jowa mo. O ano, gusto mo ba yung ganyan? Imbis na ikaw yung inaalagaan, ikaw pa yung ginawang yaya niya. Nga eh. Pero hindi naman sa nagsisisi ako sa relasyon namin Kaya lang kasi, habang tumatagal, parang nata-turn off na ako sa kanya. Bakit ba kasi hindi mo patanggapin sa sarili mong ayaw mo na talaga sa kanya? Iwan mo na yan. Ano, nagigilty ka ba? Ayoko naman siyang iwan, Ella. Wala naman siyang ginawang masama sa akin eh. Tsaka kahit kailan hindi niya ako sinaktan. Pero ngayon pa lang, nakikita mo nang hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Kung ako yun, di ako tatagal dyan. Dapat buo sa loob mong ayaw mo na sa kanya para maiwan mo na yun hindi ka nakokonsensya. Ano nga gagawin ko? Hindi ko nga basta-basta maiwan. Minahal ko pa rin naman yung tao eh. Hindi talaga kaya ng konsensya ko. Pwede mo namang hindi biglain yung pag-iwan mo sa kanya May naisip ako. Ano? Naalala mo yung ginawa sa'yo ng ex mo? Ito naman sa lahat-lahat naman ng ipapaalala mo, bakit naman si James pa? Alam mo namang may mga pinagdaanan ako sa kanya eh. Pero ano bang kinalaman niya sa pinag-uusapan natin? Hay nako Snooki, malaki yung kinalaman niya. 'Di ba ang plano niya noon, sasadyain kanyang masaktan sa mga ginagawa niya sa'yo para kusa ka na makipaghiwalay sa kanya? Oh. Di yun din yung gawin mo kay Totoy. Kapag siya yung nang iwan sa'yo, di wala kang kasalanan. Aaminin kong muntik na akong matukso na gawin yung suggestion ni Ella sa akin. Mukhang effective nga yung planong yon para lumayo si Rodel. Pero mabuti na lang, mas nangibabaw pa rin ang konsensya ko. Kinasusuklaman ko nga yung ex-boyfriend ko nang dahil sa ginawa niya sa akin, kaya hindi ko magagawa yan sa lalaking wala namang kasalanan kundi ang mahalin lang ako. Mas pinili kong wag nang ituloy yung pinag-usapan namin ni Ella. Mahal ko si Rodel at hindi ko siya iiwan. Kung may problema kami, pwede naman naming pag-usapan. Pero mukhang huli na ang lahat. Ang isang minsang napag-usapan lang ang siyang magiging dahilan ng problema at susubok sa pagmamahalan naming dalawa. Bakit nawala yung mga model kits mo dito? Ayaw mo na bang i-display dito sa kwarto? Hindi naman ako yung may ayaw na nandito sila sa kwarto, di ba? Kaya nga. Pero nasaan na ba sila? Binenta mo na ba? Nagtataka lang ako kung bakit tinanggal mo eh. Dinala ko na sa bahay. Ikaw na rin kasi yung nagsabi, ayaw mo silang nakikita dito. Teka lang. Bakit nakaayos din yung mga gamit mo? Lahat yata dala-dala mo eh. Uwi na ako sa amin. Talaga? Kailan ang balik mo? Hindi na ako babalik. Rodel, kanina ko pa napapansin parang galit ka sa akin. May problema ba tayo? Ewan ko sa'yo, baka ikaw yung may problema sa akin. Ayusin mo naman yung pakikipag-usap. Kung may kinaiinisan ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung ganitong nanguhula ko kung ano ba yung nagawa ko sa'yo. Kunwari ka pang hindi mo alam. Magsama kayo ng kaibigan mo. Sa bagay, para sa inyo, hindi ako karespe-respeto. Tutoy lang naman din ako sa paningin nyo eh. Rodel, wala naman akong sinasabing ganyan sa'yo. Siguro nga, hindi ikaw yung nagsabi niyan. Pero ilang beses kong narinig sa kaibigan mo yan. Sumangayon ka naman. Pasensya ka na, hindi ko matapatan yung pag-i-mature mo eh. Bata lang naman kasi ako. Ang ibig mong sabihin, narinig mo yung usapan namin? Hindi ako natutulog ng mga oras na yun, Snooki. Nasa hagdan ako.
Pababasa na ako nung marinig ko yung pinag-uusapan nyo. Kaya ito na, kung hindi mo na ako matiis, magkukusa na lang akong umalis dito. Kasama naman to sa plano nyo, di ba? Teka, kung narinig mo yung sinabi ni Ella, sorry na, pagpasensyaan mo na yung tao. Tsaka, wala kaming pinagpaplanuhan. Hindi ko naman magagawa yun sa'yo eh. Siguro nga, totoy ako, Snooki. Pero hindi ako bingi. Hindi rin ako tanga. Malinaw kong narinig yung pinag-uusapan nyo. At malinaw din kung ano yung plano nyo sa akin. Uunahan na kita. Kaya alis na ako. Rodel, may issue lang naman ako sa mga hilig mo eh. Kaya para sa akin, para kang bata. Yun lang naman yun eh. Pero wala akong balak na makipaghiwalay sa'yo. Mahal kita, kaya pwede ba huminahon ka lang? Pero pinag-usapan nyo kung paano mo ako iiwan nang hindi ka makokonsensya, di ba? Grabe. Kung ano yung ginawa sa'yo ng ex mo, yun din yung gagawin mo sa akin. Hindi ko naman itutuloy yun eh. Hindi ko sinunod yung sinabi ni Ella. Pwede ba kalimutan na natin yung mga narinig mo at ayusin natin to? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali para sa akin yun? Hindi ko makakalimutan yung mga pinag-usapan nyo. Minaliit nyo ako eh. Hindi pa pala maturity yung pagsasakripisyo ko para matulungan yung pamilya ko at yung mga pagsisikap ko para sa anak ko. Pinagsisisihan ko naman yung usapan namin eh. Alam mo, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Kaya nga hindi ko naman tinuloy yung plano eh. Sorry kung nasaktan namin yung damdamin mo. Sana mapatawad mo ko, Rodel. Yun naman yung lagi kong pinipili eh. Yung patawarin ka. Mahal kita eh. Pero hindi ko maiwasan. Nagkalamat na yung pagtitiwala ko sa'yo. Paano kung may sinasabi ka pa rin tungkol sa akin habang nakataligod ako? Tsaka malinaw naman sa usapan nyo. Hindi ako sapat para sa'yo. Kaya mas mabuti pa, tapusin na lang natin to. Wala na akong nagawa dahil buo na ang loob niyang umalis sa bahay ko. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi na talaga siya nakikinig sa akin. Nasaktan ko talaga ang damdamin niya. Nakita ko na yung taong totoong magmamahal sa akin. Yung hindi ako paglalaruan at babaliwalain. Pero sinayang ko ang pagkakataon. Nang dahil lang sa isang mababaw na problema, nawala ang pinakamamahal kong lalaki sa buhay ko. Sobrang laki ng pagsisisi ko sa ginawa ko sa kanya. Pero hurila ang lahat para sa aming dalawa. Ako na mismo ang nag-resign sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin ni Rodel dahil ang awkward kung araw-araw pa kaming magkikita doon. Ang huling balitang narinig ko tungkol sa kanya, na-promote na rin siya at tumaas na ang sahod niya. Deserve naman niya ang mga magagandang bagay na nangyayari ngayon sa buhay niya kahit na hindi na niya ako kasama. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Nagmamahal, Snooki.